sa Maximum Rescue ngayong gabi. Python, so madali lang namin hinuli, kinamay lang. Pag kami natulog nila sa silong, tapos ang akong anak isasang sa ubos, singit siya nga pa, sunog. Sige sa bubog tubig. Nagkatas mong balay, saka din ako din. Ako sila palong. Hindi naman matabang, nagkako naman kalayo. Pag atras sa plus niya anak, sa diretso siya katumba. Sabi nung ibang nakakita, mga 3 minutes daw siya naging unconscious. Ang ulo kasi natin, medyo maraming ugat. So, bleeder ang ulo natin. Bigla lang kasi yung pangyari. Pag lingon ko diyan, wala na. Tamaan na kagad yung kapatid ko. Sa bawat responde, dapat handa na raw sa mga hindi inaasahan. Katulad na lang ng isang kakaibang tawag na natanggap ng Davao Central 911. Isang sawa naligaw sa isang tahanan. Under ng Urban Citizen Rescue, kinikater namin yung animal case o such as yung ahas. Reported case kami doon sa may Matina, Balosong. Tapos yung reported na animal case, yung Philippine Python. Nakita Monte, Matina, Balosong. Block 11, Lot 6, case 1 ako. Okay, copy dispatch. Next, salamat. Part sa trabaho namin, magsuot ng personal protection equipment or the PPE na tawag namin for protection na rin sa sarili namin. Sabi ng may-ari ng bahay, so hindi yun kanilang snake. Exactly nakita sa may sala ng bahay. So napasok lang sa bahay nila. So tapos nagtawag sila sa amin para yung mahuli yung ahas. Pwede namin pa ako ba lang to? Hindi kaya tumalon. Makagat ng ahas. Siguro, yung mga sintomas, magna-numbness yung kung saan banda nakagat, medyo delikado. Hindi naman lahat ng ahas na delikado. Matawag natin yung non-venomous yung python. Visible yung ahas na python, so madali lang namin inuli, kinamay lang. Siyempre, yung safety pa rin tao, susuot talaga ng gloves. Special at kuhanin namin yun is personal safety pa rin sa as a technician, sa rescue namin. Sir, anong ahas po yung nakita natin? Yung sawa, sir, sawa. Sawa ha? Saan ho nakita? Sa ilalim ng stand sa gilid ng bahay nila sa may sala. Pasok ba? Naninirahan sila sa mga butas-butas or kuweba. Yan. Pero pag nandyan sila sa bahay, ibig sabihin, parang nawalan sila ng babahayan, naghahanap sila ng lugar na makakakita sila ng kublihan. Pag gandyang masukal, maraming damo at maraming pwedeng taguan, ay magtatago doon ang ahas. Sir, thank you so much po. Ako, welcome po. Tawag ulit kung meron pa. Pag nahuli na namin yung ahas, kinakabukasan, i-endorse namin to for sa DNR. Natuklaw ka ng ahas, una mong gagawin, pakiramdaman mo yung sarili mo, pero takbo ka kaagad sa paghuhugas. Hugasan mo yung sugat na yan, sabunin mo para matanggal ang anumang bakterya. And at the same time, kung may butas yan, paduguin mo ng paduguin. Huwag na huwag mong susugatin. Dapat lang paduguin mo siya ng natural.
Ang isa sa bumubuo sa Davao Central 911 ay ang fire unit nito. Ang mga bumbero, alerto sa pagresponde sa anumang sunog sa lungsod. Ang fire, ang members namin dito is 52 members niya. Hati-hati na 3 team, included na ako doon. Ang fire truck natin is 4. 2 malalaki yung fire truck at saka isang maliliit yung camper namin. Yung sunog po sa Leon Garcia, Agdao, mayroon kaming fire call na oras na 12:21 at dumating kami doon ng 12:31. Malaki na yung apoy, meron ng conflagration sa mga tao, buhol-buhol na rin yung mga tao sa area. Nung dumating kami doon, basically ang ginagawa ng 911 fire is nagbablocking ng apoy. Hindi na namin kinoconcentrate masyado yung nasusunog na kasi yung ginagawa namin is yung hindi pa nasusunog, yun ang dapat naming depensaan. Nasusunog doon, yung reported sa amin is house on fire. Meron kaming tinatawag kasi na blocking at saka direct attack. Nagbababa kami ng 2 linya. Yung isang linya ng line 1 na hose namin is sa blocking at saka yung isa naman namin ng linya is sa direct attack dun sa mismong apoy talaga. Yung kasada talaga dun, isang fire truck lang makakapasok. Hindi siya pwedeng magsalubong yung 2 truck or magtabi yung 2 truck. Isang truck lang talaga papasok dun. Sunod-sunod lang siya, naka-file lang siya ng husto. Saka yung wala ng tubig, binibigyan namin ng tubig kasi nga yung maliit namin na, yung tinatawag namin na fire tray is pumper truck, humigop siya ng tubig sa yung parang malaking kanal. Yun na kami nagkuha ng supply ng tubig. Pag kami natulog nila sa silong, tapos ang akong anak isasa niya sa ubos, singgit siya nga pa, sunog. Sige sa bubog tubig. Sa balay ni Pastor lagi ma'am, nagkuhan ba, nagbuto ang aircon ba? Tapos nagkatay sa mong balay, saka din ako din. Ako siya nagpalong, di naman matabang, nagkako naman kalayo. Yung vehicle on fire, yun yung van siya na sasakyan. Nakaparada lang siya sa harap ng nasunugan. Ang nangyari, sa sobrang init na nung nasusunog na mga bahay, nag-transfer yung init niya doon sa van. So, hindi yung apoy mismo ang nag-transfer. Yung init lang niya, tapos nung hindi na makaya nung scent resistant ng sasakyan, umapoy na rin siya. Dangerous talaga yun kasi nga, lalo na pag gasoline siya na sasakyan, pero yun, diesel yun siya. So, hindi naman siya gaano. At saka naagapan din. Partial damage lang yung sasakyan dyan. Yung 10 na total damage yan, yun yung bahay talaga na natupok talaga ng apoy. Tapos yung 5 partial damage yan na bahay, yun doon na kami banda naka-block, na-block namin yung apoy. Total yan lahat is 15 talaga, pero 10 lang ang totally damage niya. Wala pong namatay doon sa area na nasunugan sa may Leon Garcia, Agdao. Umalis kami doon bago dineclare talaga ng Bureau ng Fire Out. Kami talaga ang pinakahuling lumalabas sa area at saka yung Bureau of Fire. Kasi hindi namin iniiwan kahit konting usok lang. Kasi nga yung mga tao nasunugan na ng bahay, so konting usok lang yun para sa kanila, parang apoy na ulit yun. Kasi nga may trauma na sila. So umalis kami doon ng 2:00 ng hapon na. Declared this fire out na siya. Pag atlas-atlas niya, anak, sa diretso siya katumba. Sabi nung ibang nakakita, mga 3 minutes daw siya naging unconscious. Ang ulo kasi natin, medyo maraming ugat. So, bleeder ang ulo natin. Malala